Ano pong ipinagbabawal at pwedeng gawin na bukas sa mga kandidato? Muna, Attorney Laudianco. Tama po, Sir Aljo. No? Okay. Unang paalala po natin, ang ating pong campaign period ay magsisimula po sa October 19 at tatagal lamang po hanggang sa October 28. Okay. Mahigpit po natin ipagbabawal ang pangangampanya sa October 29 at lalong-lalo na po sa araw ng halalan sa October 30. Ang ating pong mga kandidato ay pinaalalahanan natin na sumunod po sa mga campaign rules, lalong-lalo na po sa ating campaign materials. Una na po, ang pwede lamang pong gamitin na campaign materials ay yung ating mga leaflets or flyers na polyetos na hindi po, hello po, Apo, go ahead po. hello po, Oh, go ahead. na hindi po lalampas ang sukat po sa 8.5 by 14 inches. Yung ating pong posters ay dapat hindi po lalampas ang sukat sa 2 feet by 3 feet po. At yung po ang ating mga streamers or banners ay 3 feet by 8 feet po ang maximum na sukat. Pinapaalala rin po namin na pwede lamang pong ilagay ang mga posters po doon po sa ating duly designated common poster areas para malaman po natin kung saan-saan ito nakapaskil na po sa aming Facebook page, pati na rin po sa COMELEC website ang mga common poster areas. Okay. Opo. Pwede bang... Yung maglalagay po sige ng po, go ahead. poster po outside of the common poster area ay maituturing pong illegal campaigning ito. Tama po, Sir Aljo, yung nabanggit ninyo, no? Maari pong masampahan ng kasong petition for disqualification at mauwi rin po sa isang kasong kriminal na tinatawag nating election offense na magdudulot po ng pagkakakulong nila 1 hanggang 6 na taon at yun pong perpetual disqualification to hold public office pati na rin po yung ating forfeiture ng right to suffrage. Yun. Okay. Pwede bang itaas ni Mayor ang kamay ng isang incumbent barangay kapitan na tumatakbong kapitan ngayong October 30? Sir Aljo, hindi naman po pinagbabawalan ng COMELEC ang pagpapahayag ng ating mga halal na opisyal. Ano? Meron po silang constitutional freedom of expression at constitutional freedom of speech. Pero isa pong paalala ng COMELEC, dapat po ito'y purely personal on their part. Huwag po nilang idadamay ang kanilang tanggapan at lalong-lalo na po huwag nilang gagamitin ang kanilang opisina, public funds or public properties. Dahil kapag ito ay ginawa po nila, no, maari po silang makasuhan hindi lamang ng illegal campaigning, kundi pati na rin ng illegal disbursement of public funds. At sama-sama po namin silang sasampahan ng kaso, yung magkakasapakat po, yung pong nagsuporta gamit ang properties ng gobyerno, pati na rin po ang kandidato na tumanggap po ng suportang ito. Pwede bang pumunta sa mga kamag-anak na namatayan ito pong mga kandidato at mamigay ng pera? Gaya po ng nabanggit namin, yung pong pakikidalamhati, pakikipagkapwa-tao, natural po yan sa ating Pilipino. Yung pagtulong din po, natural din po yan. Pero paalala po namin sa ating mga kandidato, sa panahon pong ito na sila po ay mga kandidato na anumang pamimigay ng pera, pagkain, libreng transportasyon, pati na rin po yung pangako ng employment, franchise, at iba't iba pang bagay na may halaga ay maituturing po natin na vote buying po yan. Kaya po kung yung pagbibigay ng tulong po ay para isulong yung kanyang kandidatura o kaya po iwag iboto ang isang partikular na kandidato, vote buying po yan under Section 261A ng Omnibus Election Code. At pag yan po ay nai-report sa COMELEC at nakakuha kami ng ebidensya, hindi kami magdadalawang isip na magsampa ng kasong election offense, pati na rin po ng petition for disqualification. Magsisimula na ba ang motorcade bukas? Asahan natin yan, Attorney Laudianco? Mga kaliwat ka ng motorcade? Asahan po natin yan at pinapahintulutan naman po ang mga motorcade gamit ang mga personal na motor vehicles. Gamit din po yung mga campaign paraphernalia na nabanggit ko na dapat ay sumunod sa sukat. Paalala lang din po sa ating mga kandidato na magmo-motorcade, magrarallies at iba pang gagawin po sa ating mga kalsada. Kung sa inyo pong mga munisipyo at sa inyong lungsod ay may ordinansa na kailangan kayo'y kumuha ng permit, lalo na po kung kayo po ay pupunta sa major thoroughfares at makakaabala sa traffic, kailangan po ng inyong pahintulot sa inyong local government unit na dapat din pong isumite sa local COMELEC office. Pwede bang mamigay ng mga pagkain, candy at iba pa bukas sa motorcade? Naku, hindi po, Hindi Sir pwede. Aljo. Bawal na bawal po yan dahil po ang pamimigay ng anumang bagay na may halaga. Kasama po yung pagkain, kasama po yung mga ball pens, ball caps, t-shirts, baller bands at iba pa, pati pamaypay. Yan po ay bagay na may halaga. Vote buying po yan.
At pagka po kami nakakuha ng ebidensya sa inyo, dalawa pong kaso uli. Petition for disqualification under Section 68 of the Omnibus Election Code at kasong kriminal under Section 261A of the Omnibus Election Code po. High-tech na rin ngayon ang vote buying. Di ba no? Pwedeng isend na lang sa tawag dito, mobile wallet gaya ng GCash, online banking. Paano po niyo ito minomonitor, attorney? Nako, Sir Aljo, kung inaakala po ng ating mga kandidato na anonymous yan at makakatakas sila dyan, nagkakamali po sila. Kasama po namin sa Committee on Contrabigay ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang Anti-Money Laundering Council. At kahapon nga po, naglabas na po sila ng paalala sa mga BSP-monitored financial institutions. Ano po ang sinasabi sa kalatas na yan? Na dapat i-monitor nila yung mga large transactions, frequent transactions, suspicious multiple transactions, yung pong surge ng registration, surge ng cash in at cash out. Ito po kasing ating paggagamit ng GCash at Paymaya po, ano? Ito po ay yung nagpapadala ng pera registered, may pagkakakilanlan. Yung tatanggap ng pera registered, may pagkakakilanlan. At yung pong digital transaction na yan, may digital footprint po yan na maaring isabina at isabit sa COMELEC para po ibigay namin sa PNP at sa AP makakuha ng case build-up, masampahan ng kaso ng vote buying po. Paano natin mamomonitor na ang bawat kandidato ay dapat gumastos lang ng 5 piso kada botante? Tama po yan, ano? Talagang hanggang 5 piso lamang po kada registered voter sa kanilang barangay. Dapat po ay yung kanilang mga tinatanggap na contributions, ay nag-iisip po sila ng proof ng pagkakatanggap. Yun din pong pagkakagastos kasama na ng mga resibo, pati na rin po yung mga gumagawa ng tarpaulins at iba pa, ay meron po silang obligasyon sa batas na i-record po lahat ito at itumite sa COMELEC. Ngayon po, katulad po ng mga ibang kandidato ng mga nakarang halalan, na sinubukan pong itago sa COMELEC po, ano, yung kanilang mga lampas na gastos kapag ka po kami ay nabigyan ng impormasyon at nakakuha po kami ng tamang impormasyon na sila ay lumabag dito, lumampas sa gastos na 5 piso, hindi rin po kami magdadalawang isip na sampahan sila ng kasong kriminal. Overspending po ito. Ito po yung magdudulot ng pagkakakulong nila, pagkakadisqualify at higit sa lahat po pagkakatanggal ng karapatang bumoto. Alright, segue tayo dito, attorney, sa ABRA. Higit 100 kandidato doon ang nag-withdraw na, lalo na sa bayan ng Bukay. Merong 44 na guro rin ang nag-beg off na lumahok sa halalan. Ano po ang masasabi ng COMELEC? Tama po yan, ano? Ito po yung nakarating kagad sa amin. Ito po yung agad na pinagpulungan ng COMELEC, ng PNP, ng AFP at ng Philippine Coast Guard. Ito nga pong na-prevailing situation, iniimbestigahan na po nila. Ano ba talaga naging dahilan? Ang hiling po namin sa mga nag-urong po ng kanilang kandidatura. Una po sa lahat, personal po silang pumunta sa tanggapan namin. Dahil ang rules po ng COMELEC sa withdrawal ng COC, personal kang pupunta. Hindi pwede ang substitution. Iko-confirm mo sa aming election officer na ikaw ay talagang umaatras na. Kung sakali mo po naging dahilan po ng kanilang pagtatras ay yung security situation dun sa lugar nila, hiling po namin ipagbigay alam nyo sa COMELEC ang totoong nangyari. Bagamat po iniimbestigahan namin itong malaking tulong po kung sila mismo magtuturo kung sino po ang nagbigay at nagdulot ng threat nila. Doon naman po sa ating mga electoral board members na umatras na, ito po ay pinaghahandaan ng COMELEC hindi lamang sa ABRA, kundi sa buong Pilipinas. Kung matatandaan niyo po nung nakarang halalan sa Cotabato City, buti na lang po ang COMELEC ay laging may trained na PNP personnel na nakahandang humalili po doon sa mga binakantihan ng electoral boards. Sa Cotabato City po, nung nagsiatras ng madaling araw yung mga teachers, agad-agad po ang ating PNP uniform personnel ang tumayo bilang electoral boards. At ngayon nga po sa BSKE, mahigit 1,000 na po ang na-training namin na PNP personnel. Diyan po mismo sa ABRA, kulang-kulang 100 po ang naihanda po namin dyan at dinadagdagan pa po namin para makasiguro lamang po na kung meron pang aatras bilang electoral board, nakahanda pong humalili ang ating mga kapulisan po. Okay, nitong huli lang ay meron pong movements o reassignments ang ginawa po ng Department of Health sa PhilHealth, no? Opo, yung pong reshuffling ng mga opisyales. Iyan po inaayon sa batas, hindi po ba? Ano po ang panuntunan niyan? Ngayon pong malapit ng eleksyon, ngayong October 30. Tama po, Sir Aljo, no, sa panahon nga po ng election period mula po noong August 28 hanggang November 29, lahat po
po ng movement sa ating pamahalaan po ay kailangan may paunang pahintulot ng COMELEC. Ang PhilHealth po at ang DOH ay humingi na ng pahintulot po sa COMELEC na kung maaari po i-transfer at galawin, i-move ang kanilang mga personnel dahil po sa ongoing investigation nila doon nga po sa hacking. Ito po ay pinahintulutan at approve muna po ng COMELEC at pinagbigay alam sa amin sino-sino ang mga opisyal na ililipat, saan sila ililipat, kailan sila ililipat, at ito po ay napahintulutan na po. Pag walang pahintulot, ano po ang kakaraping kaso ng mga government agencies? Kapag ka po naglipat po ang ating government agency nang walang pahintulot ng COMELEC, ito po ay election offense na transfer or movement of personnel without prior authority of COMELEC. Ito po ay isang election offense. Hindi lamang po pagkakakulong, pati na rin po yung binabanggit ko kanina accessory penalties ng perpetual disqualification, pati na rin po yung forfeiture of the right to suffrage ang kakaharapin ng lalabag dito. Alright, nadagdagan ba ang red alert area ninyo o itong mga lugar na nasa hotspot ngayong election period? Attorney? Sa kasalukuyan po, Sir Aljo, nananatili po sa 246 po ang barangay sa under red category. Ito pong dahilan ng pagkakakategorya po namin sa kanila ay para po proportionately mai-address ng pinagsamang puwersa ng COMELEC, PNP at AFP ang situation dyan. Inaasahan po namin dahil sa maagang pagkilos ng pinagsamang puwersa namin, baka po sa mga susunod na araw ay bumaba po ang dami ng mga barangay under red category. At ito po ang layunin talaga kung bakit kami nagka-classify ng areas of concern. Ilan lang ang pwedeng magsuot ng tinatawag na mga t-shirts na may picture ng kandidato? Ito po yung tinatawag natin na declared na campaign staff. Ang pinahintulutan lamang po ng COMELEC hanggang 5 lamang. Pag lumampas po sa 5 sa pamimigay ng paggamit ng t-shirts na yan at ipambagay na may halaga, ituturing po namin vote buying yan. Isa pa, kailangan pong ideklara nila yan kahit sa kanilang statement of contributions and expenditure na merong support staff na tinatawag na campaign staff nila na binigyan nila ng mga gamit na ito kung pinasahod man o hindi, at higit sa lahat, yung mga gamit po na nabigay sa kanila ay kailangan mabigyan ng halaga at maisama sa campaign expenditures report. Wala bang restrictions naman kung i-utilize ng mga kandidato ang online platforms para magsagawa ng kampanya? Sa ngayon po, wala naman po kasing batas patungkol sa World Wide Web. Pero ang patungkol po sa mga kanilang kampanya sa social media, Facebook, YouTube, TikTok, sa Twitter or sa X, ay tinuturing po nating e-rallies. Meron lamang po kaming panuntunan dyan. Una, kailangan po ito ideklara nila na kanilang pamamaraan ng pangangampanya. Gaya na nabanggit ko, ito po ituturing na e-rally. Ikalawa, di ba po sa ating social media may namimigay po ng stars or coins, doon po sa ating paggamit niyan. Kung sila po ang tatanggap ng stars or coin mula sa kanilang supporter, hindi po bawal yan. Kung yan po ay mako-convert into monetary cash, ito po ay dapat nilang ideklara sa statement of contribution. Pero bawal po na ang kandidato ay mamimigay ng stars or coins na nabanggit dahil ituturing po namin itong vote buying po. Alright. Kailan po ipatutupad ang liquor ban? Lalo't long weekend? Ang liquor ban po ay ipatutupad sa isang araw bago maghalalan, October 29, at sa araw mismo po ng halalan, October 30. Okay. Sige, mensahe na lang, attorney, sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kandidato at mga botante. Sa mga kandidato po, ang COMELEC po ay nakapag-show cause order na halos 7,000 kandidato. Batiin po namin sa inyo to na ang 7,000 reports po na yan ay galing po mismo sa inyong mga kabarangay, kapitbahay, kamag-anak, kababata. Ang nagbabantay po sa inyo ay mismong kabarangay ninyo. Kaya po kayo ay dapat maging responsableng kandidato dahil nakikita po bukas na po at mulat ang mga mata at isip ng ating mga kababayan. Nagre-report po sila ng bawat paglabag ninyo. Sa ating po mga kababayan botante, naranasan po natin ng panahon ng pandemya. Ang hirap po ng buhay. Kung maayos po yung pamumuno ng barangay, nakarating po ang tulong ng pamahalaan sa atin. Pero kung hindi po maayos ang barangay, laking hirap po na inabot natin. Kaya pahalagahan po natin ang barangay at SK elections. Iboto po hindi lamang yung kwalipikado, kung hindi yung marunong sumunod sa batas dahil ultimately po ang trabaho nila ay maging tagapagpatupad ng batas. Kung ngayon pa lang hindi na nila ginagawa yan, wag po natin silang iboto. Maraming salamat po.